Hi! Good morning! Good morning sa lahat! Grabe po, palakpakan po natin yung mga uplines na nandito ngayon. Siyempre po, it's my privilege again na makapag-talk. And of course, salamat sa nag-invite sa akin dito. Grabe talaga. So, excited na excited po ako dahil isa namang learnings na ating madidiscuss ngayon. So, hi sa lahat! Ayan, good morning, good morning! So, sa lahat ng mga hindi pa nakakakilala sa akin, by the way, magpapakilala po ako. I am Casey Revilla Natividad. So, dating empleyado po sa isang remittance center, okay? So, kulay pula. Ayan. So, malaking courier po siya. So, 5 years po ako naging empleyado. And syempre, di ba, hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat. Pag ikaw ay isang empleyado, hindi lang talaga, kumbaga kung sakto, kung hindi sakto, minsan zero. Tama? So, survival lang talaga yung sinasahod ko doon. And of course, syempre, sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng opportunity. So, 5 years ako naging employed until such time nakita ko yung napakagandang negosyo na meron ka at meron ako ngayon. So, yung mga nag-invite sa akin dito, yung mga angel ng buhay ko. So, walang iba kundi yung ating Hall of Famer ng Unified Products and Services, si Upline Chimi Laban Handa and Sir Moises Handa. So, couple po. Sila po yung mga instrument ni God. Dahil sa kanila, nakita ko itong negosyo ni Unified Products and Services. So, okay lang po ba palakpakan natin yung mga angel ko? Ayan. So, grabe talaga. And of course, 5 years kong ginagawa si Unified. So, imaginein mo ma'am, 5 years na ako dito, wala akong ibang ginagawa. Unified Products and Services alone. And bread and butter ko na si Unified. And ito po yung bumubuhay sa pamilya ko. And syempre meron na akong anak din, ganun. So, and syempre yung husband ko wala na ding work. Okay, so Unified alone lang talaga po yung source of income namin ngayon. So, by the way, yan. So, yung learning or training natin ngayon, walang iba kundi welcome to our Dealers Optimization Training. Ayan. So, alam niyo po, syempre, pag ikaw ay baguhan, lalong-lalo na yung mga nandito ngayon, pag ikaw ay first time mong naka-attend ng training na to, and it can be pwedeng hindi familiar sa'yo, ano nga ba yung DOT, diba? Kasi sabi nga, we need to learn the basic, okay? Basic yung ONE, TWO, USAP, okay? And of course, itong Dealers Optimization Training. So, kasi ako dati, ma'am, itong Dealers Optimization Training, dito talaga ako parang na-open yung mind ko. Bakit nga ba gagawin ko si Unified Products and Services? Okay, so dito po talaga malalaman natin ngayon. Okay, so grabe. Lahat naman dito, it can be pwedeng first time mo nag-network. Kasi ako, ma'am, first time ko din nag-network. So, in short, new blood ako sa ganitong industry. So, imagine yung tipong first time mo nakarinig na dito pwede kang yumaman, dito pwede matupad yung mga pangarap mo, tama? Magkakaroon ka ng house and lot, magkaka-travel ka, magkakaroon ka ng savings. Yung tipong first time ko, actually ma'am, yung first time ko narinig ha, sa totoo lang, parang for me, it's OA, tama? Parang grabe naman, talaga. Parang syempre, imagine kasi pangarap yung pinag-uusapan, lalong-lalo na pag nagte-training ka ng DOT. Kasi ako, nung nag-uumpisa ako sa pabalik-balik na pag-attend ko ng training, lalo na itong DOT na to, so every time na naririnig ko yung pangarap, yung una parang OA para sa akin, pero hanggang sa paulit-ulit na ginagawa ko, nag-a-attend ako ng training, nakikinig ako sa iba't ibang speaker, dun ko po naintindihan na, kaya pala, kasi imaginein mo yung anong pwedeng balik ni Unified Products and Services. Ay imagine po, 2.7 million yung pwedeng potential income na tatamaan mo sa ganitong industry. Imagine, so, anong pwede mong ibili? Bilhin ng 2.7 million na yan. So, at first, syempre yung pangarap, talagang nagising talaga yung mga natutulog kong pangarap. Nung nakita ko dito po sa training na to, sabi ko, wow, imagine. So, along the way, syempre, pag sinabi mong pangarap, gustong-gusto natin yan, tama? Lalong-lalo na pag ikaw ngayon, hindi mo na-experience yung travel, kahit nga sasakay ka ng eroplano, pangarap yun, tama? Yung tipong mag-travel ka lang, international, pangarap po yun. Lalong-lalo na pag ikaw wala ka pang sariling bahay at lupa, pangarap po yun.
may sasakyan, yung tipong komportable ka, okay? Komportable ka, komportable yung pamilya mo, pangarap po yun. Kasi, ma'am, nung nag-uumpisa ako dito, yung mindset ko lang talaga, okay lang, simple life lang yung gusto ko. Simple life, makakain ng 3 beses isang araw, di ba? Yun naman talaga yung sinasabing simple life. Noon, yun yung pagkakaintindi ko. Pero, nung sinabi ng mentor ko, sabi niya, Case, ano pa para sa yung simple life? Kasi, yung pagkakaalam ko, yung simple life kasi, ganito siya. Pag lalabas ka ng bahay mo, okay, hindi mo kailangan maglakad papuntang kanto para maghanap ng tricycle, maghanap ng jeepney, maghanap ng bus, tama? Mainitan ka, mauulanan ka, why not? Paglabas ng bahay mo, may sasakyan. Okay? Naka-aircon ka pa, tama? Komportable yung buhay. Easy life, simple lang. Okay? Yung simple life na pag-open mo, diba, sa hapagkainan, wow, sarap ng pagkain. Yung tipong simple life po na wala kang ibang choice. Kung may emergency, dalawa lang kasi yan. It's either private or public. Okay? So, you can choose private kasi nga may pera ka. Lalong-lalo na pag emergency cases, yung simple life na hindi ka na mag-iisip na paano ba yung babayarin, saan ako kukuha ng bayad, sino yung magbabayad, saan ako uutang. Ang sakit ng ulo ng ganun, tama? Hindi yun simple, hard life yun, tama? Imagine mo yung simpleng paglalaba lang na ang hirap maglalaba, tama? Pag gusto mo simple life, bili ka ng automatic, bili ka ng magaan lang, tama? Na sisimplihan lang yung buhay mo. So, bili ka ng washing machine na automatic para simple lang talaga, tama? So, yun po, doon po naisip yung mind ko na tama talaga. Yun pala yung simple life. Yung alam ko talaga dati is hard life. So, para magkaroon ako ng simple life, kailangan po katumbas nun. Syempre, kailangan tatapatan ko siya ng, kailangan tatrabahuin ko, kailangan hahatawin ko sa Unified. Okay? Kasi hindi lang naman ako yung magbe-benefit, okay, ng kung anong pangarap na makukuha ko, kundi buong pamilya ko, tama? So, kung ikaw ngayon is, yes, yung pangarap niya sinasabi, pwede mo namang kunin. Pag ikaw ay isang empleyado, pwedeng option mo employment, okay? Pwedeng option mo traditional business. Pwedeng option mo multi-level marketing. Ang iba pa nga, kahit abroad, di ba? Mag-a-abroad. Employment pa rin yun, okay? Pero yung pag-aartista, ewan ko na lang, ayan. Siguro may chance, okay? So, imagine po, yung tipong ganun. So, para sa akin, wala akong choice. Naging empleyado ako, hindi ako yumaman doon. Hindi naman ako makakapag-traditional business kasi nga, wala po akong capital, tama? Last option ko, syempre, yung multi-level marketing na pwedeng magbigay sa akin ng passive income, ng residual income ng 2.7 million per month, why not? Hindi ko naman siya linya, pero lilinyahin ko. Okay? Kasi po, pag nasa employment ka, sabi nga nila, para kang naglalakad, papuntang pangarap. Kasi bakit po? It took 30 years, okay? Para magkaroon ka ng pension, matatanggap mo yung milyon. 30 years po na trabaho. Ang iba po, 40. Ang iba, grabe po talaga yung commitment sa pagtatrabaho. Hindi naman yumaman ng ganun. Okay? Pag nasa traditional business ka, para ka ding sumasakay papuntang pangarap. Kasi pwede naman siyang 5 years, 10 years. Pwede ka na. Pwede kang maging milyonaryo. Pwede matupad yung pangarap mo pag nasa traditional business ka. Pero case-to-case basis, depende kung anong negosyo na ipuput up mo. Kasi marami din akong alam na nagde-negosyo na lugi, okay? So yung third, yung sinasabing multi-level marketing or networking na ginagawa mo at ginagawa ko, ma'am, ito yung vehicle na para kang lumilipad papuntang pangarap mo, okay? So sabi nga, kung kaya mo man lang sumakay, bakit ka pa maglalakad? Kung kaya mong lumipad patong pangarap mo, bakit ka pa sasakay? Tama? So, dito ka na lang sa multi-level marketing, sa networking, na pwede kang lumipad papuntang pangarap mo. So, grabe talaga po. So, dun ko naintindihan na kailangan kong bibilisan, okay? Kung pwede man lang akong lumipad para sa pangarap ko, why not? Tama? So, yun po, grabe talaga. Dahil talaga dito sa Dealers Optimization Trading, dun po ako namulat na tipong buti na lang talaga, okay, na open up ako, na mindset ako dito sa network marketing, na kaya ko naman pala, 3 to 5 years lang, 3 to 5 years from now, pwedeng matupad yung mga pangarap ko at sa buong pamilya ko, okay? So, habang ginagawa mo si Unified Products and Services,
dito din sa Dealers Optimization Training, malalaman mo yung deepest why mo, okay? So, bakit nga ba deepest why? Noon po, nung umaattend ako ng training, pag sinasabing deepest why, naguguluhan ako. Tama. So, bakit deepest? Bakit malalim? So, bakit po? Kasi, pag hindi po malalim yung dahilan mo habang ginagawa mo yung negosyo, ma'am, sir, I tell you, konting rejection lang, konting disappointment lang, okay? Konting objection lang, okay? Maliit lang na discouragement na matatanggap mo along the way, susuko ka, okay? Bibitaw ka, matatamaan ka talaga pag hindi malalim yung dahilan mo, bakit mo gagawin si Unify. Sa lahat ng mga nandito na tumutuloy, lumalaban, okay? 2 years, 3 years, 4 years, 5 years na ginagawa si Unify, grabe, congratulations. Okay, kasi hindi lang naman ito talagang yung nakita mo, yung vision mo, hindi lang ngayon. Yung vision mo is yung 3 to 5 years, anong pwedeng maging ikaw? Yung 3 to 5 years na pwedeng mabigay sa pamilya mo, yung 3 to 5 years na pangarap mo matutupad ng dahil sa Unified Products and Services. And alam kong na yung mga dahilan nyo is napakalalim yung dahilan. Okay, so deepest why. Okay, so kung hindi mo pa alam yung deepest why mo, napakadali lang po. Sasabihin mo ngayon, paano ba? Sino ba? Paano ba malaman yung deepest why ko? Okay, so ito siya, ma'am. Kung okay ka na sa kalagayan mo ngayon, pwede hindi mo naman gagawin sa Unified. Marami kang option na pwede mong gawin para kayo maman. Okay, sabi ko nga kanina. Pero, pag hindi okay yung pamilya mo ngayon, hindi ka okay mismo, ma'am. Subukan mong hatawin si Unified Products and Services. So, mamaya, after this training, pwede mong gagawin, okay? Tingnan mo yung kalagayan ng pamilya mo, kung meron kang anak, kumusta? Okay ka na ba sa status? Okay? Okay ka na ba sa binibigay mo sa mga anak mo? Kung meron ka pang magulang, okay ba yung katayuan nila? Okay? So, kumusta yung hinihigaan nila? Kumusta yung bahay nila? Kumusta yung sila mismo, yung kapatid mo? Kumusta sila? Okay? Kung nahihirapan pa at hindi pa okay yung mga pamilya mo, kailangan mo siyang gawin. Okay? Kasi, again, hindi naman lifetime, hindi naman habang buhay kasi na magtatrabaho yung mga mahal natin sa buhay. Okay? Lalo-lalo na yung mga magulang natin. So, this time around, kailangan mo siyang alamin na bakit ko ba hatawin kung ikaw is breadwinner, kung ikaw na lang yung pag-asa ng pamilya mo na maputol yung sumpa ng kahirapan, why not? Gagawin mo na siya. Bakit? Kung hindi ngayon, kailan? Kung hindi ikaw yung gagawa, sino yung gagawa para sa pamilya mo, okay? Baka kasi yung pamilya mo ngayon, kapatid mo nahihirapan na, hanap ng pera kahit saan para lang mabuhay. Imagine mo yun, kahit yun lang, maging deepest why mo sila. Yung magulang mo na hanggang ngayon nahihirapan, nagkakasakit, okay? Na wala ka man lang mabigay, maging dahilan mo siya. Bakit mo siya gagawin? Para one of this day, pag maghihingi sila, hindi mahirap, hindi mabigas sa kalooban mong bumigay kasi meron ka. Okay? Kung ikaw, yung anak mo ngayon, okay, na every time na nagsha-shopping, pumunta ng mall, di ba? May hinihingi, may tinuturo, yung gagawin mo, di ba? Kukurutin mo kasi, di ba sabi ko sa'yo, walang hingian ngayon, tama? Yung pupunta ka ng mall, tapos bubusugin mo muna sa bahay para pag sabi, mindset mo na walang turuan dun sa window shopping lang tayo kasi mahal yung mga pagkain, mahal yung mga bilihin, walang pera si mama, ganun. So, ima-mindset mo kasi nga kulang. Okay? Kung tayo man lang, magulang tayo, kung pwede nga lahat ibibigay natin, tama, sa anak, sa pamilya, gagawin natin yan. Pero, again and again, sabi ko, hindi magagawa yan pag sapat lang, pag sakto lang, minsan zero pa. Okay? Kaya nga, pag ikaw, along the way na hindi mo pa talaga sineseryoso si Unified, kailangan po alamin mo para kanino mo ba gagawin si Unified. Kumbaga, parang kung para kanino ka bumabangon, tama? Para kanino mo gagawin yung negosyo na to. Saan mo inaalay? Okay? Kasi mahirap naman, successful ka na. Wala na yung mga taong pag-aalayan mo sa success mo. Okay? So, kaya nga, ngayon pa lang, bibilisan mo talaga siya. Okay? So, how to do it? Paano siya gagawin? Ngayon, alam mo na yung deepest why mo, yung dahilan mo. Dapat mag-payback ka na sa parents mo. Kung ikaw, bata ka pa ngayon, na happy-go-lucky lang, punta dito, gala doon, maghihingi, tama. This is the time. Okay? Na you need to pay back.
Okay, kung may magulang ka pa, may mama ka pa, may papa ka pa, so it's time to pay back talaga. So, sabi ko nga, how to do it? Paano mo siya gagawin? Okay? So, meron tayong skills. Skills is 15% only. Okay? For you to become successful, okay, attitude is 85%, success 100%. So, meaning, you need to have skills plus attitude equals success. Meaning, ang skills po, 15% plus 85% equals 100% success. Okay? So, yung skills pala, 15% lang. Okay? Hindi ibig sabihin, ma'am, na, ma'am, hindi ako marunong mag-talk. Ma'am, mahiyain ako. Ma'am, hindi ako magaling kumausap ng maraming tao. Hindi fluent yung pagsasalita ko. Ma'am, I tell you, na pag-aaralan po yan. Kasi meron tayong Unified Skills Assessment Program. Meron tayong training for that, more on skills. So, ma'am, hindi namin concern kung gaano kakalupit magbagsak, kung gaano ba kagaling yung speakership mo. Ma'am, yung importante, okay, yung attitude. Yung 85% na yan, attitude po. Okay, so ano ba yung mga attitude na dapat gagawin natin when we are doing Unified Products and Services? Kasi ma'am, again and again, pag nag-member, the moment na nag-member ka Unified, ikaw na yung ambassador ni Unified, di ba? Sabi nga, you are Unified Consultant, ambassador ni Unified Products and Services. Artista ka na ngayon ni Unified. Tama? So, the way you talk, the way you dress, hindi naman automatic na babaguhin yan. Gradually lang po. Okay? So, ngayon, lahat ng mga artista, may manager. Tama? Lahat ng mga artista na sumikat, sa likod ng kanilang pagsikat, meron pong nag-mentor, meron pong nag-manage sa kanila. And dito sa Unified Products and Services, alam nating lahat na yung manager mo, yung mentor mo, yung upline mo, yan po yung kasama mo hanggang sa dulo po. Okay? Kung minsan bibihisan ka ni upline, minsan sasabihin ni upline, ganito, ganyan, ito yung dapat na attitude mo. Okay? Huwag ka lang talaga magulo. Huwag kang makulit. Okay? So, lang, pagbihisan ka, okay? Pagsasabihan ka, okay? Yes, apply ka lang talaga. Okay? So, isa po yun sa attitude na kailangan natin. Siyempre, yung tinatawag na, number 1, good learning and listening attitude. Okay? So, good learning and listening attitude. So, ito po yung pinaka-gustong-gusto ko, yung sinasabing great learning or good learning and listening attitude. So, para sa lahat, paano ba i-apply yan? So, minsan kasi, pag sinabi kasi, ganito siya, example, meron kasi tayong, minsan sinasabi ni apply na, okay, hakotan tayo, mag-i-invite tayo, okay? So, kailangan available yung mga apply yan, maghahakot yan, magpo-prospect. Prepare ka ng maraming prospect para marami kang ma-invite kasi hakotan tayo niyan, okay? So, ngayon, ikaw naman ngayon, nag-chat kay upline, upline, hindi ako makaka-attend ng hakutan, hindi ako mag-invite kasi meron akong training. Okay? Magkakanta ko ng training. Okay? So, ngayon, hindi naman mali. Okay? Yung sinabi mo magte-training ka. Pero again, ano ba yung sinabi ni upline? Maghahakot, mag-i-invite, hindi magte-training. Okay? So, pag sinabi naman minsan na magte-training tayo, kasi grabe, may special guest tayo, minsan lang to, minsan leadership training pa, si Press pa yung speaker, tapos sasabihin mo ngayon ay upline, hindi ako makakapunta ng leaders training, bakit? Pay in na to upline, ayan. So, meron ako i-orient. Again, hindi naman mali yung sinabi mo, mag-orient ka, meron kang pay in, hindi po mali, pero hindi naman yun yung sinabi. Okay? So, kailangan dito, marunong kang makinig kay upline. And marunong ka din makinig sa downline mo. Hindi lang pwede, pag ikaw upline ka, hindi lang pwedeng makikinig ka kay upline. Kailangan, malaki din yung bahagi na makikinig ka sa downline mo. Kasi minsan kasi, may downline ka na wala lang, okay, ang daming sinasabi, okay, nagkikwento tungkol sa buhay niya, gito, ganyan. So, be good listener lang talaga. Kasi, kailangan kang pumasok sa buhay ng downline mo. Kasi paano mo makikilala yung downline mo pag ikaw mismo hindi ka nakikinig sa kwento ng buhay niya. Okay? So, you need to listen. You need to have great learning attitude. And sasamahan mo po ng yes upline. Okay? So, katumbas niyan, nung narinig mo, yung nakinig ka sa sinabi ni upline, wala ka ibang gagawin, yes upline lang talaga. Okay? Dapat aalisin mo po sa vocabulary mo
yung no upline. Lalong-lalo na pag ikaw nagsisimula ka pa lang, lalong-lalo na pag ikaw ay gusto mong hatawin si Unified, yes, yung sasabihin mo lang, yes, upline lang. Susundin mo lang si upline. Pag sasabihin mo yung yes, upline, after nyan, action agad. Okay, actionan mo. Kasi marami dito nag-yes, upline. After that, mula lang, okay, hindi mo ginawa. Okay, nag-yes ka pa, tama, tapos hindi mo naman gagawin. Okay, so kailangan, pag nag-yes, upline ka, katumbas nun, action. Okay, so, yes, upline attitude. Diba, sabi nga, meron tayong dalawang rule. Okay, so, yes, upline. Number 2, if you think your upline is wrong, go back to rule number 1. Ano po? Yes, upline lang. Okay, that is the golden rule. So, saan ka ba mag-yes upline? Ito lang mag-yes upline ka if, ganito, may parameter po. As long as legal, moral, ethical, yes upline. Pag wala na sa sinabi ko, pwede ka na mag-no. Okay? Ganun po. So, yun po, good learning and listening attitude. Number 2, humble. So, isa sa mga characteristic, isa sa attitude natin, habang ginagawa mo si Unified, be humble, okay? Kung gaano ka ka-humble nung nag-start ka dito sa business na to, so habang tumatagal ka at nagkakaroon ka ng resulta at nagiging upline ka na, lumalaki na yung grupo mo, mas lalo kang maging humble, okay? Kasi syempre naman, yung isa sa example natin dyan sa mga napaka-humble po, walang iba kundi our president itself, Sir Emmanuel Pascual, si Pres, kasi imagine po, very humble president na ang taas-taas niya na, tama, siya yung CEO, yung president, pero imagine po, natatapik ka pa, nakukumusta ka pa, nahahay ka pa. Okay, minsan po, siya pa yung pumapasok sa grupo natin para mag-training lang, ganun siya. So imagine mo, kung gaano kataas yung lipad ni Pres, ganun ka-humble down towards sa mga members ng Unified Products and Services. And also, walang iba kundi our uplines, di ba? Kung nakikilala nyo yung core uplines ng Synergy, okay, our grand upline Nor Usop, na napakagrabe po, napaka-humble, sila upline Chimi Labanhanda, okay, sila upline Angeli Escalica, sila Marvy Asunto, Sir Moises Handa, Sir Albert Gumisad. So, sila po yung mga nagkaroon na ng resulta. Imagine, okay, so kumita na ng malaki, pero tingnan nyo sila ngayon, napaka-humble pa rin. Okay, kasi habang tumatagal ka dito, hindi naman dapat ito yung lumalaki, yung ulo. Dapat, habang tumatagal ka sa network marketing, yung lumalaki po yung puso mo towards, okay, your downlines, your crossline, your uplines, okay po? So, para siyang bamboo tree, di ba? Example sa bamboo tree, di ba? Habang tumataas at habang tumatagal yung bamboo tree, okay? Habang tumataas yan, yung nangyayari, bumababa, okay, yung branch niya papunta sa lupa. Okay, ganun po dapat yung characteristic, okay? So, bawal hambog. Okay? Okay, so alisin natin yung mga hambog na attitude. So, kailangan humble lang. So, syempre, number 3, dapat po, aside from that, masipag. Okay? So, grabe talaga. May reward talaga yung masipag dito sa network marketing. Yung hardworking. Okay? So, alam ko naman na actually ako sa totoo lang, hindi naman ako masipag. Tamad po ako. Kaya lang, di ba, naintindihan ko na since tamad po ako, kailangan kong sipagan ngayon kasi sabi nga, you need to work like a Carabao and rest like a king. Darating yung araw, okay, na hindi naman lifetime yung pagsisipag mo sa network marketing. Okay? So, it took pwedeng 3 to 5 years or kahit sagad na 10 years lang. Okay? At the age of 40 years old. Okay, kung 30 ka ngayon, 40 years old, grabe. Okay, pwede na. You rest like a king, okay? Kung 40 ka ngayon, after 10 years, 50 years old, okay, tama. Katamaran natin na, nakakapagod, ganito, ganyan. So, pero ngayon, kailangan sipagan muna natin. Kasi, darating yung araw na magkakaroon ng resulta yung sipag mo. Okay? So, yung tinanim mo ngayon, tatanim ka ng maraming pagod, puyat, gutom, rejection, discouragement, tatanim ka ng maraming
Yung tipong mga downlines mo na kailangan mong sasamahan, maraming adjustment, marami kang kailangan pilit mong intindihin yung downlines mo na feeling mo, ano ba to, tama? Minsan nagiging consultant ka na, okay? Minsan nagiging referee ka na, okay? So marami kang mapagdadaanan dito. So, kailangan masipag ka lang. Kasi sa lahat ng mga nagsipag, meron at meron talagang resulta at may reward talaga sa lahat na nagsipag. Okay? So, syempre, aside sa dapat masipag ka, number 4, you need to be consistent. Okay? Consistent po. Hindi pwedeng ngayon, gigil ka, ngayon baliw ka, bukas, wala na. Tapos, makalawa, wala na. And then, next week naman, baliw ka na naman. So, kailangan po, yung gagawin mo araw-araw talaga. Hindi po siya tuloy-tuloy. Kasi pag sinabi mong tuloy-tuloy, okay lang ngayon, humataw, bukas hindi. Next week naman, tutuloy ka na naman. Kailangan, gagawin mo dito, araw-arawin mo siya. Okay? Imagine po, okay? So, para siyang everyday na kumakain ka, hindi kumpleto yung araw mo, syempre, pag hindi ka kakain tama. Kasi araw-araw mo siyang gagawin para mabuhay ka. So, ganito po, dito sa network marketing, dito sa Unified. So, kailangan siyang gawing araw-araw. Parang nag-feed ka ng learning, araw-araw. Kailangan kumain ka ng learning. Kailangan magpo-prospect ka everyday, mag-invite ka everyday. Kasi alam mo, pag meron kang ginawa, okay, may kakainin ka along the way. 1 week from now, 2 weeks from now, may resulta talaga yung tinanim mo. Pero, ito yung malupit. Okay? So, kung gagawin mo siya once a week, may kakausapin ka. Okay? So, meaning, sa once a week na yan, kung 4 po na linggo sa isang buwan, so 1, 2, 3, 4, 4 lang na prospect yung kinausap mo. Paano yan? Kasi drop zero yan. Walang pay-in. Okay? Darating yung araw, sasabihin mo ngayon, ay, hindi ako effective, ma'am. Ayaw ko na mag-unified kasi lahat naman ng kinausap ko, hindi nag-unified. Ang tanong ko, ilan ba yung kinausap mo? Okay? Yung 4 na yan. Tama? So, kaya nga, pag ikaw, desidido ka na gawin si Unified, kulang po yung isa, kulang po yung dalawa. Pag gusto mong ramihan, ma'am, minimum of 5 person per day. Imagine 5 person. Actually, ngayon, ma'am, hindi lang 5 person yung kaya mo eh. Kasi online na tayo ngayon. So, dapat gawin mo lang siya araw-araw talaga. Bigyan mo siya ng oras. Be consistent. Okay? So, for example, paano din maging consistent na gusto mong maging speaker? So, yung gagawin mo, everyday, kailangan napapractice mo siya. Sample, how to share. Tinuruan ka ni Upline ngayon, paano ba mag-share? Yung gagawin mo ngayon, after ng training, every night, before ka matulog, practice mo, mag-share ka. Okay? Morning naman, after ka babangon, o after mo, gagawin mo yung mga ibang gagawin mo, mag-share ka. That is 3 to 5 minutes lang naman eh. Pagkagabi, gano'n na naman. Ma'am, I tell you, okay? Malayo po yung 1 week na yan para kabisado mo na yung how to share, how to intro, how to O&E, how to closing, how to do the multiple account. Pag ginagawa mo siya araw-araw. Actually, 2 weeks, kaya mo yung gawin. Lahat. Hindi man perfect, pero alam mo paano siya gagawin at paano mo siya ibabagsak pag ginawa mo siya araw-araw. Okay? So, it takes lang talaga, repetition. Kailangan paulit-ulit mo siyang gagawin. Kailangan consistent lang. Siyempre, persistent, okay? So, aside sa consistency, kailangan persistent ka din. Kailangan matyaga ka din. Ayan. So, tyaga-tyaga lang. Okay, sabi ko nga, kung masipag ka, tyagaan mo din, okay? Na itong ginagawa mo, minsan, yung inverted triangle, di ba? Na nagsa-start ka, wala ka pa namang talagang income na malaki, okay? Kasi nag-invest ka pa ng time, effort, pera, okay? Nagpapaload ka para lang maka-attend ng Zoom meeting, okay? Marami kang ma-invest dito, pagod, puyat, gutom, okay? So, yung tipong ang gabi, ginagawa mong araw kasi meron kang downline sa abroad, nasa Europe, nasa Middle East, kailangan mo silang turuan at samahan, okay? Tiyaga lang talaga yung pinakasusi, okay? Kasi pag matyaga ka, wag mong isipin na meron agad-agad na mangyayari. Okay? Kasi again, nagtatanim ka pa kasi. Pero ma'am, pag matyaga ka and alam mo na meron at meron talagang mangyayari sa ginagawa mo ngayon, magugulat ka na lang one of this day. Okay? Yung tinanim mo, okay? Yung pagtsatsaga mo sa isang tao na yan para turuan lang, magbubunga talaga po.
Okay? So, kailangan hindi po maliit yung PC mo. Dapat mataas na mataas yung PC mo dito po sa network marketing. Okay? Kaya nga, hindi naman lahat. Sabi nga ng speaker, kung ngayon dito, let us say, out of 100% na nasa Zoom meeting ngayon, 5% lang yung yayaman. Okay? 5% lang po yung maging successful. Ang tanong ko, saan ka doon? Ikaw ba yung kasama ka ba sa 95% na hindi mo madudulo yung laban, hindi ka magiging successful, or kasama ka sa 5% na yan na maging successful at yayaman dito sa industry na ito? Okay? So, pili ka. Saan ka doon? Napabilang ka ba sa 5% o doon ka sa 95%? Okay? So, grabe. Kailangan tsatsagaan mo lang talaga. Okay? So, number 6, aside sa persistent, you need to be optimistic. Okay? Positive. So, kailangan positibo ka lang. Kasi, again and again, walang yumaman pag sobrang grabe yung negative. Okay? Pag may negative na na-encounter ka, yung gagawin mo lang, sasabihin mo lang, pag meron na pumapasok na parang negative na ng thinking mo, negative na yung mindset, negative na yung iniisip mo, yung tanging gawin mo lang, stop, erase, cancel. Stop, erase, cancel. Change ka agad ng channel. Okay? Huwag mo i-tolerate yung pagiging negative sa utak mo. Kailangan maging positive ka lang. Okay? Mahirap? Kaya yan. Okay? Natatakot ka? Kaya mo yan. Okay? Subukan mo lang. Okay? Wala kang pay-in ngayon. Declare mo yan. Mamaya may pay-in ka na. So, kailangan maging positive ka lang. Kasi maraming naa-attract pag positive ka. Okay? So, kahit nga, dapat sa posting, positive ka. Di ba? Ay, grabe. Thank you, Lord, sa blessing ngayon. I declare more blessing today. Okay? Positive, di ba? 10 accounts today. Grabe, thank you, Lord. So, power of declaration yun. Positive ka lang. Okay? Huwag mong halata naman pag nasa wall, kahit sa wall, negative ka. Okay? So, nakakahawa yan. Magiging negative din yung makakabasa ng posting mo. Kung negative ka, negative din yung mga downlines mo, yung pag-iisip nila. Pero pag positive ka, okay, you need to have an abundance mindset. Kung merong problem, solution agad. Okay? Kung may problema, kailangan seek for advice. Okay, wag yung may problema ka, dadagdagan mo pa para maging problema. Okay, so naging ka na, victim mindset. Okay, so kailangan abundance mindset lang lahat. Okay? Kasi lahat ng problema may solusyon. You need to be positive always. Keep smiling. Keep watching videos, reading books kung ikaw gusto mong magbasa. Okay? Or pwede namang magtingin ka ng mga video sa YouTube kaysa yung video ng mga artista, yung mga vlog na yan. No? Hindi naman tayo kikita, tama? Yung mga videos ni Press na nakaka-inspire. Okay? Kung feeling mo depressed ka, kung feeling mo pagod ka, paano ba maging positive ulit? Okay, so punta ka sa mga videos ng presidente natin, motivational videos, and punta ka kay Upline, consult Upline, okay? Pag feeling mo marami ng negative sa paligid mo, tapos nagiging negative ka na naman, nagiging negative ka din, so yung tanging gawin mo lang, go up kay Upline. Okay, consult ka kay Upline, ganito, blah blah blah, ganyan. So be positive. Number 7, kailangan with burning desire, okay? Pag sinabi mong burning desire, naglalagablab na pagnanasa, okay? Para saan? Para sa pangarap mo. Wag mong aalisin yun. Yung the moment na first day mo, nung nakita mo yung pangarap mo dito na matutupad, kailangan habang tumatagal ka, nandun pa rin yung burning desire. Okay? Desire para sa pamilya mo. Kasi every time na feeling mo pagod ka na, tingnan mo lang ulit yung dream board mo. Tingnan mo ulit yung deepest why mo. Kasi para siyang di ba? Pag ikaw may isa kang nililigawan, di ba? So, may isa kang gustong tao, di ba? Pag desire mo talaga yung isang tao na yan, gagawin mo lahat para sa kanya. Tama? Yung burning desire, naglalagablab talaga. Yung gustong-gusto mo siyang makuha. Tama? So, ganito din po sa network marketing. Pag meron kang pangarap, kailangan gustong-gusto mong makuha. At gagawin mo siya para makuha po yan. Okay? So, number 8, kailangan syempre with great leadership. Okay? So, syempre, along the way, sasabihin na kailangan mahanap mo yung agila mo. Okay? Minsan, apply, paano ba? Paano ba ako maging agila? Okay? Ano ba yung traits ng agila? Paano ko ba malalaman na agila na ako? Pag ikaw po,
ay ginagawa yung mga attitude na to, may yes upline ka, may GLL ka, masipag ka, mag-post, positive ka, lahat po ng nabanggit ko, okay, nagle-learn ka, nag-attend ka, nag-invite ka, congratulations, isa ka ng agila, tama? Pero yung agila kasi, hindi lang sa umpisa. So, characteristic din ng agila is dapat baliw, gigil, buang. Tama. Pero hindi literal po ha, na baliw na sumisipa na lang ng lata. Tama. So, baliw kasi may ibig sabihin po yan. Believe ahead, life is wonderful. Okay? So, kailangan baliw ka lang and hindi lang sa umpisa kasi ito lang ha, it can be pwedeng baguhan ka tapos yes, may karakteristik ka na ganito, lahat na ginawa mo na, pero isang buwan, 2 buwan, 3 buwan, excited na excited ka. Ma'am, I tell you ma'am, hindi pa yan. Kasi dadaan ka talaga sa 4 months, 5 months na yung excited mo, excited na lang, okay? Habang 1 year ka na, bumababa na yun, tama. So, kailangan, para hindi bababa yung pagiging gigil at baliw mo, kailangan may activities ka talaga na gagawin araw-araw, okay? So, kailangan talaga agila kasi pag agila kasi mataas yung lipad ng agila. So, yung agila kahit may bagyo, okay, kahit malakas yung hangin, kayang-kaya niya po na lagpasan yun. Yun po yung pinaka-gustong-gusto ng agila kasi the moment na may mga challenges, yung mga bagyo, mas gustong-gusto nila yon kasi mas mataas yung lipad nila at yun yung magdadala sila sa kanila sa pinaka-mataas. Okay? So, kailangan agila ka. Okay? So, agila ka na ba? Ayan. So, yun yung tanong. So, ngayon, pag gustong-gusto mo maging agila, so, wala ka ibang gagawin, balik ka kay upline. Okay? So, magpatulong ka kay upline. Magpaturo ka kay upline. Magpatulong ka lang talaga dito. Okay? Hindi mo kaya mag-isang gawin yung Unified Products and Services. Hindi mo kayang maging successful dito na mag-isa. Kailangan mo talaga yung tulong ng upline mo. Okay? So, yan po yung mga iilan sa characteristic. And of course, bawal dito hambog, bawal acne, alam ko na yan. Upline, alam ko na yan, upline. Paulit-ulit na naririnig ko na yan, alam ko na yan. Tingnan nga natin, pag ikaw nakatayo, ikaw na yung babagsak kung alam mo. Tama? So, dun mo sasabi, hala, hindi pa pala. Okay? So, alisin mo yung ayaw ko na yan na attitude. Alam ko na yan na attitude. Bawal dito, ma'am, kasi. Ma'am, kasi, ayaw ko kasi, maulan sa labas. Ayaw ko humataw kasi mainit sa labas. Gusto mo? Snow? Tama? So, bawal kasi dito. Bawal arte, bawal reklamador. Okay? Para gusto mong mabilis yung resulta. So, paturo ka lang kay upline. Pag-guide ka lang kay upline mo. Kasi si upline po yung nakahawak ng blueprint. Okay? Para maging successful ka. So, wala kang ibang gagawin, kundi balikan mo yung upline mo. Okay? And magpa-handle ka. Okay? Be willing na magpa-handle at magpahawak sa upline mo. Kasi sabi ko kanina, si upline mo yung manager dito. Ikaw yung artista. Pasisikatin ka ng upline mo. Okay? So, next to attitude, meron tayong tinatawag na belief system. Ayan. So, napaka-importante po yung belief system natin sa ginagawa natin, 100%. Okay? So, kanino ba tayo maniniwala? Okay? So, syempre, number 1, kailangan 100% believe kay God. Okay? Siya po yung grad upline natin. Siya po yung pinakamataas. Kasi, imaginein mo po, siya po yung dahilan kung bakit ka nandito. And lahat po may purpose. Bakit mo nakita yung opportunity na imagine, pwedeng nasa Facebook mo lang nakita yung Unified, pwedeng stranger lang, hindi mo naman kakilala, yung nag-invite sa'yo dito, pero instrument po sila. Okay, na binigay ng Diyos para makilala mo Unified Products and Services. Kaya kung anong meron ka ngayon, pinagdadaanan mo ngayon, maniwala ka sa taas. Okay, so I suggest sa lahat ng humahataw na talaga dito, syempre, bago lahat mo gagawin yung mga ginagawa mo, so you need to pray. So bago ka mag-talk ng client, bago ka mag-talk ng downlines mo, ng uplines mo, bago ka mag-training, you need to pray. Okay? Para po, syempre, siya na bahala.
just do your best and siya na mag-take the rest. Okay? So, believe kay God. Number 2, believe sa company. Okay? So, syempre, nandito ka ngayon sa Unified Products and Services, kailangan paniwalaan mo yung company na meron ka ngayon. Okay? Kung ano yung binibigay ng company, ginagawa ng company para lang ma-enhance, okay, yung system natin at mapalago pa yung negosyo na meron ka, paniwalaan po natin sila. Okay? Syempre, walang iba, paniwalaan natin yung ating very humble president, si Pres Emmanuel Pascual. So, grabe po talaga yung vision ni President Manny na imaginein mo po, cashless society na talaga tayo ngayon. So, ang good news, sa Unified Products and Services, wala pong ibang vision kundi maging cashless society na. So, grabe po yung plano ng ating president para sa atin po na imagine niyo na lahat tayo gusto niyang tulungan. Okay? So, lahat ng mga sinasabi ni Pres nagkakatotoo po. Dati, wala pang Cebuana, wala pang Western Union, sinabi niya lang na magkakaroon. Pero ngayon po, meron na talaga. Sinabi niya lang na magkaroon ng courier. Ngayon po, may GoCab na tayo. Tama? So, ini-imagine niya lang dati, binivision niya lang dati yung marketplace na sinasabi na para tayong Lazada, Shopee. Ngayon po, talagang grabe, nagiging visible na yung lahat ng vision ng presidente natin. So, paniwalaan natin si Pres. Okay? Na kahit po anong discouragement along the way, okay? Feeling mo nagdududa ka, ma'am, sir, yung panghawakan lang talaga natin, yung sinasabi ni President Emmanuel Pascual. Okay? Bakit po kami tumagal dito sa ganitong industry? 5 years na po ako. Kasi po, dahil po sa ginagawa at dahil po sa nakikita ko sa ating presidente na talagang lahat ng gustong-gusto niyang gagawin at pinaplano niya, okay, tinutupad niya po talaga. Okay? So, syempre, maniwala ka sa marketing plan. Okay? Pag sinabing isa sa left, isa sa right, okay, meron kang 1.5. 300 doon is gift check. Okay? So, pag sinabing may direct referral, 1,000 yan. Okay? Indirect referral, 60 pesos. So, in my entire journey in this kind of business, hindi ko pa na-experience yung hindi ako nakapag-payout, hindi na lagay yung 1,500, yung 60, yung indirect referral, yung residual income. Never pa po talaga. So, paniwalaan mo yung marketing plan. Ang good news po, yung marketing plan natin, mas nag-i-innovate po at ang dami po talagang idadagdag, okay, yung company, yung management team, para po sa ating lahat. So, paniwalaan po natin yung marketing plan, okay? Paniwalaan po natin yung services, okay? So, alisin mo po yung duda mo. Imagine po, kung minsan, okay, naiinis ka, bakit may upgrading, may maintenance, dapat nga masaya ka pag meron tayong maintenance, kasi meaning, meron pong upgrading na nangyayari. Kung nalugi ka sa 500 pesos mo na ticketing, na income sana, kumusta na lang? Okay, si Pres, kumusta yung company natin? Hindi lang 500 yung nawala. Pero, okay, yung maintenance, yung upgrading po, hindi yan para lang sa company, para po sa ating lahat. Okay, so paniwalaan mo yung services, okay, and marami pa po tayong may experience dito na services na idadagdag yung company natin. Okay, so syempre, aside from that, paniwalaan mo yung upline mo. Okay? So, okay lang ba? Palakpakan mo yung upline mo ngayon? And okay lang ba? Sasabihin mo ngayon kay upline, thank you upline, I love you upline, okay? Love us an upline yan, ha? Oo. So, paniwalaan mo yung upline mo. Kasi kung hindi dahil sa upline mo, wala ka po dito. So, pwedeng dalawa yung upline mo. So, first, yung direct upline mo, siya po yung dahilan kung bakit mo nakita yung opportunity. Okay? Pwedeng hinatid ka lang. Pwede yung direct upline mo, wala na ngayon, hindi na active, or pwedeng after nag-pay-in, wala na. Ang good news, meron ka namang next upline. So, ito yung second upline mo, yung mentor mo, yung nagtsatsaga sa'yo, yung nagtuturo sa'yo ngayon. Okay? Stranger man kayo, pero imaginein mo, nilalaan niya yung oras niya para sa'yo. So, yan yung upline mo. So, pasalamatan mo yung mentor mo na grabe. So, yung gagawin mo lang, you need to love, respect, and trust your upline. Ayan. So, paniwalaan mo din, aside sa upline, paniwalaan mo yung downline. Pag ikaw ngayon, upline ka ngayon, paniwalaan mo yung potential ng downline mo, yung kakayahan ng downline mo. Kung nakaya mo, kaya din ng downline mo. Again, love, trust, and respect
your downline. Ayan, so kailangan dito magtutulungan, okay? Kung ano man yung pagkukulang, for example, let us say, minsan kasi pumunta tayo ng point na yung downline na yung mag-table talk, yung downline na yung kakausap sa client. Okay, so kung ano man yung kakulangan ng downline mo, okay, ikaw yung pupuno upline. Okay, so wag mo iasa lahat sa downline mo. Okay, paniwalaan mo lang siya na kayang-kaya niya gawin yung isang bagay. So kung ano man yung hindi niya nabanggit or pagkukulang niya, so ikaw yung pupuno nun. Kasi since ikaw yung upline niya. Okay, so syempre, aside from that, paniwalaan mo din yung cross-line. Okay, so marami po tayong cross-line dito. So meaning ng cross-line, kung ikaw upline ka, may left ka, may right ka. So, yung left and right mo, cross-line yan sila. Okay? So, hindi sila magka-cross kasi dadaan sa cross. So, yung upline mo, meron lang kayong common upline, pero yung left and right, si A at saka si B, crossline yan sila. Pero again, paniwalaan mo pa rin kasi maraming case po na, for example, ako, marami akong crossline. May taga Davao, may Pagadian, may Butuan, meron din sa Cavite, Laguna. Marami po akong crossline. Pero kaibigan ko sila. Bakit? Pag ako po, may kliyente ako sa Davao, tapos nandun yung mga crossline ko, like Arian, like Ma'am Ivy, marami po na nandun sa Davao. So, kung since sila yung available, so pwede po akong makisuyo sa kanila. Power, ma'am, sir, ganito. So, pwede ba akong maki-ask ng favor kasi nandyan yung client ko. Ganun, pwede po yun. Pagkaibigan mo yung crossline mo, okay? So, kaya nga dito, be friendly. Kaibiganin mo din yung crossline mo kasi darating yung araw na tayo-tayo lang din yung magtutulungan, okay? So, syempre, kanino ka pa maniniwala? Above all, you need to believe yourself. Ayan. So, paniwalaan mo yung sarili mo. Pwede kasi, pamilya mo, kaibigan mo, okay? Hindi naniniwala sa'yo, di ba? Maraming ganun. Okay? Pero please lang, hindi man maniniwala yung mga ibang tao, kailangan ikaw, maniwala ka sa sarili mo. Okay? Kung nakaya ng ibang tao, kaya mo din. Okay? Yung tipong grabe, iangat mo pa po yung belief system mo sa sarili mo. Okay? Kasi pare-pareho lang naman tayo, tama? Kung anong kinakain mo, kinakain din namin. Kung anong ginagawa mo, ginagawa din namin. Kaya namin, kaya mo din. Okay? So you need to believe 100% sa sarili mo. Okay po? So, malaking factor po yung belief system. Hindi po 99.9% yung belief system. Kailangan 100% talaga po. Kasi, pag merong 1% na duda po sa ginagawa mo, maapektuhan po lahat. Okay? So, kailangan tataasan mo yung belief system mo sa ginagawa mo. Lalong-lalo na dito sa Unified Products and Services. Okay? Grabe. So, aside sa belief system, meron din tayong tinatawag number 3, commitment. Ayan. So, commitment. So, ano ba dapat yung commitment na gagawin mo dito? Okay? So, hindi lang po dapat I'll try. Okay? Hindi lang din po, kasi minsan, marami sa atin dito, ay, try ko lang sa Unified. 1 year na walang mangyari, wala na din. Tama? So, wag mong try lang sa Unified. Kasi pag try mo lang sa Unified, try lang din yung income na pwede mong kitain dito. Okay? Wag din po yung I'll do my best. Okay? I'll do my best. But my best wasn't good enough. Okay? Di ba may kanta yan? I'll do my best, but my best wasn't good enough. Okay? So, wag lang yung gagawin ko yung best ko. Kasi, baka yung ginawa mo na yung best mo, tapos walang resulta, baka dun ka po dahan-dahan na aalis na. Okay? Kasi ginawa ko naman yung best ko, bakit walang nangyari? Okay? Wag yung I'll do my best lang. Kailangan, I'll do whatever it takes. Okay? I'll do whatever it takes. Okay? Kasi kung anong mangyari, I will do it. Okay? Mahirapan man ako, mapagod man ako, magsasacrifice man ako, tama? I'll do whatever it takes. So, kailangan PKP. Sabi nga, anong PKP? Patay kung patay talaga para sa pangarap. Diba? So, grabe naman. Patay. Sasabihin mo, ikaw na lang apply, mamatay. Tama? Guys, syempre naman, hindi naman ibig sabihin na talagang, di ba? Kasi, syempre, trust lang sa taas. Hindi naman niya i-allow na mapapahama ka dito. Basta, yung gagawin mo lang para sa pamilya mo, di ba?
PKP talaga yan. Kasi imaginein mo, paano masasabi yung PKP na yan? Try to imagine, okay? Pag ikaw magulang ka, tapos nakikita mo inaabuso yung anak mo, okay? Nakikita mo sinasaktan ng ibang tao. Pag nakita mo ba yun, tatawa ka lang? Relax ka lang ba? Hindi. PKP talaga. Kasi anak mo yun eh. Tama. Hindi pwede, walang taong mag-aabuso dapat yan. Kasi mahal mo yan. Tama? So kung ikaw, meron kang magulang nasa abroad ngayon, and then, sinasaktan ng amo, 'di ba? Inaabuso doon. So kung ikaw anak ka, anong mararamdaman mo? PKP ka ba? Oo. So, 'di ba? So parang yun yung mga yun yung dapat na laban mo dito habang ginagawa mo Unified. Okay? Kasi walang ibang tao na tutulong sa pamilya mo kundi ikaw. So gagawin mo siya. Yung commitment mo, hindi sa upline mo, hindi sa downline mo. Dapat yung commitment mo dito para sa pangarap mo. Okay? Kaya nga, sabi nga nila, lahat ng haharang giba. Susuka pero hindi susuko. Okay? So, kailangan yung commitment, whatever it takes, upline. Okay? Yung tipong, diba, kung ikaw, may asawa na ngayon, okay, husband and wife, diba, grabe, commitment, grabe yung commitment, diba, na kahit ano bang mangyari sa asawa mo, diba, yung tipong dati na hindi naman yan yung itsura, ngayon ganito na, yung sexy ngayon mataba na, yung mabango ngayon mabaho na, no? Joke. Okay, yung tipong dati na, grabe, di ba? Magandang maganda. Ngayon, parang na kasi napapagod na, ganun siya. Pero, yung commitment mo kasi, 100% na as part, kayo pa rin. Yun yung commitment. Hindi naman commitment lang sa ibang tao. Commitment mo yun sa harap ng Diyos, nasa taas. Na anong mangyari, okay, magkakasama kayo, whatever it takes. So, ganun din po sa pagtupad ng pangarap mo, whatever it takes. Okay? Kukunin ko talaga yung pangarap ko, whatever it takes, para sa pamilya ko. Ayan. So, yan po yung commitment. So, aside from commitment, syempre number 4, mararanasan mo or pagdadaanan mo itong discouragement. Okay? Discouragement, meron yan doubt, fear, rejection. O, ayan siyan. Magpipinsan yan sila, mag-anak yan sila. Okay? So, along the way, habang ginagawa mo ito sa Unified Products and Services, rejection ba? Grabe. Discouragement ba? Grabing discouragement po. Okay? So, hindi naman perfect. Okay? Walang perfect na, paano ka naging successful? Wala lang. Chill lang. Okay lang. Diba? Tapos, naging top earner na. Wala. So, lahat po naging top earner, dumaan po talaga sa discouragement. Dumaan po sa proseso. Pero again, sabi ko nga, lahat ng proseso na yan, dadaanan lang. Dadaanan mo lang yan. Ang iba kasi tumambay, okay, sa proseso, nahirapan, napagod, kunting pagod lang, kunting puyat lang, kunting discouragement lang, ayaw ko na, pagod na ako, nahirapan na ako, umayaw na, tama, tumambay dun. Diba? Sabi nga, pagdadaanan mo lang, kasi pag nadaanan mo yan, humakbang ka, nilabanan mo yan, naku, wala kang ibang makukuha at wala kang ibang mararating dito, kundi yung success. Okay? So, eto lang, pag nade-discourage ka, marami along the way, pag sinabing, gusto mo ba si Unified? Ito lang yung gagawin mo. Gusto mo, ayaw. Next. Ikaw, gusto mo, ayaw. Ikaw, ayaw. Ikaw, oo, gusto ko. Halika dito. Okay? Tutulungan kita. Ito, magle-learn tayo, ganito, ganyan. So, ganun siya. Okay? Kailangan, mabilis ka lang. Okay? Magbilis kang mag-next. Okay? So, yun yung mahirap sa atin kasi, pag meron tayong mga ini-invite, tapos na-reject tayo, tapos inayawan tayo, 2, 3, 4 lang na tao, wala na. Sumuko ka na agad. Okay? Hindi mo alam, yung ika-10 pala na tao na shasharan mo, yun pala yung alas mo. Tama? Minsan nga, hindi pa ika-10, minsan ika-100 pa na discouragement. Kaya nga, yung mindsetting namin dito, okay, bago mo makikita yung alas mo, yung agila mo, dadaan ka muna sa 100 rejection, discouragement. Anong ibig sabihin yan? For example, nagsisimula ka ngayon, tapos may nag-reject sa'yo. Ayaw ko niyan. Dapat ma-excite ka. Bakit? Out of 100, may isa na, 99 na lang.
Tapos, mag-share ka ulit, ayaw, 98 na lang. Ayaw, 97 na lang. Hanggang pag dumating yung 1 na lang, eto na, meron na. Ayan na yung agila mo. So, bumababa ng bumababa. Okay? Habang dumarami yung mga rejection along the way, okay? Lumalapit yung chance na makita mo yung agila mo. So, kailangan yung mindset mo, ganun. Okay? Wag yung 10 pa lang, 20 pa lang, 50 pa lang na umayaw sa'yo, ayaw mo na din. Okay? So, again, dito sa discouragement na to, ito lang siya. Most of the time, lalong-lalo na pag ikaw baguhan ka, yung mga nagda-discourage sa'yo, masakit man, pero that's normal kasi nangyari din yan sa lahat, okay? Lalong-lalo na yung mga close to you, okay? Pwedeng pamilya mo, kamag-anak mo, kapatid mo, magulang mo, anak mo, best friend mo, asawa mo, husband mo, imagine. So, minsan pa, yun pa yung magde-discourage sa'yo, okay? Pero, kung alam mo kung bakit mo ginagawa si Unified, okay? Hindi po kayo makikinig sa mga discouragement na yan. And ito lang yung mga tip ko, pag lalong-lalo na pag husband, wife, yung mga negative sa paligid natin, sasabihin mo lang na ginagawa ko to kasi mahal ko kayo. Ganun lang, wag mo nang awayin, okay? Wag mong kontrahin, basta sasabihin mo lang, ginagawa ko to para sa inyo kasi mahal ko kayo. Ayan, so, black lang. Ano yun? Pera lang ang katapat, tama? Sa mga negative na yan. Kasi darating yung araw, pag may inaabot ka na, may binibigay ka na, wala nang ano yan, wala nang sinasabi yan. Okay? So, kaya nga, mas bibilisan mo ngayon, habang maraming discouragement, and para sa lahat ng mga negative mong kaibigan, okay, na office mate mo, kasama mo sa work, ganun. So, minsan kasi, ganito kasi siya, habang ginagawa mo si Unified, habang tumatagal ka na dito sa industry na to, yung level ng mindset mo tumataas kasi. And then, minsan, pinag-uusapan natin, kailan mo kikitain yung 10,000, 20,000, 50,000, kailan ba yung first car mo, kailan ba yung house and lot mo, kailan po yung travel natin, international, yun yung pinag-uusapan natin dito. Kailan yung pangarap mo matutupad. Okay? So, habang tumatagal, tumataas yung mindset mo. Okay? So, mga kaibigan mo, kakilala mo, yung mindset kasi nila, nandito pa. So, pag kayo magtatagpo kayo, tapos mag-e-explain ka ng ito, ganyan, minsan hindi sila nakaka-relate at umaalis na lang, okay? So, wag po maging masama yung loob mo kasi ikaw dapat yung makakaintindi na, maliit yung kawali, tama? So, meaning kasi, yung mindset kasi, hindi pa ganun na kaya ng level ng mindset mo. So, kailangan natin silang turuan. Okay? So, kailangan share natin ng business. Kaya nga, padahan-dahan para later on, pag nag-match na tayo, pag nagkasalubong tayo, okay na. Okay? Magkasalubong na yung mindset natin. Tuturuan natin. Kasi yung mindset nila is, kailan yung sahod, kailan yung bonus, kailan ma-full paid yung aking loan, pag-ibig, SSS, para mangungutang ulit ako. So, ganun yung mga mindset na nasa labas na wala sa network marketing. Kaya nga, pasalamatan mo yung upline mo at yung Unified kasi hindi naman yung nagbago sa'yo, yung laman ng bulsa mo agad. Yung nagbago sa'yo, laman ng mindset mo. Okay? Na dati, iba yung pananaw mo, hanggang ganito lang, you settle for less. Ngayon, hindi pwede. Diba? Kasi 2.7 million yan. Diba? Diba? Yung future natin, grabe yung future natin. Nakikita mo pa lang sila, upline Chimmy, upline Nor, upline Marvy, upline Angie. Lahat ng mga top earners, every time nakikita mo sila, grabe po, nakakabaliw po yung future, okay? So, avoid lang discouragement, okay? So, para kasi yung, ganito siya, sa discouragement na yan, so, nakita nyo to, ito yan, bangin yan, okay? Bangin, okay? So, ngayon, kwento ng mga palaka. So, may mga palaka dyan sa baba, okay? Nahulog sila sa bangin, yung mga palaka na yan, dito sa baba. So, isang araw, okay, merong maliit na palaka, diba? Maliit na palaka. So, habang, syempre, naglalakad siya, okay, hindi niya napansin itong bangin, okay? So, ngayon, yung palaka na yan, nahulog. Nahulog sa bangin. So, nahulog yung palaka sa bangin. Grabe, nandun na yung mga matatanda na din na palaka, di ba? So, nakikita niya, ang dami-dami dito, okay? So, grabe. And then, along the way, syempre, gustong-gusto niya nang makalabas sa bangin na yan.
So, yung ginawa ng palaka, grabe, di ba? Nagtatry siya, tumatalon siya, tumatalon ng tumatalon. And then, syempre, yung mga kasama niya, sinasabihan siya na, ano ka ba? Okay? Ano na, yung lolo ng lolo ko, nandito na namatay. Okay? Hindi ka na makakaalis dito, palaka. Diba? Kasi, magiging kagaya ka namin, na dito na din mamamatay. Kasi wala nang pag-asa. Okay? Ang taas-taas ng kailangan mong abutin para makalabas ka. Okay? So, ngayon, ang daming rejection, ang daming discouragement na, ano ba yan? Di mo na kaya yan. Okay? Sayang lang yung oras mo. Sayang lang. Mapapagod ka lang sa pagtatalon ng pagtatalon. Pero alam nyo ba, yung palaka na yun, grabe po. Okay? So, yung ginawa niya, tumalon ng tumalon, nagsi-stretching siya araw-araw, tama, lahat na lang ginawa niya. So later on, grabe, isang araw, ang good news, okay? Sa kakatalon niya, sa kakastretch niya, nagawa niya talagang nakaalis doon sa bangin na yun. Grabe! Okay, so andito na yung palaka. Okay, so imagine po, nakaalis siya. Among all of palaka na nandito, siya lang po talaga yung nakalabas. Grabe talaga. Imagine, palakpakan naman natin yung palaka na yan. Okay? So, sa lahat ng mga nandito ngayon, sa lahat ng mga nakikinig, yung tanong ko po, ano ba yung karakteristik ng palaka? Bakit po siya nakalabas? Sagutin mo. Ayan. Okay? Baka, ang sagot mo is, di ba, syempre persistent siya, di ba, hardworking, grabe yung determination niya para makalabas. Okay? So, it can be pwedeng ang persistent, grabe din, di ba? Pero ma'am, ito lang, isa lang talaga yung karakteristik ng palaka actually. Ano? Kasi yung palaka, bingi po siya. Ayan. Bingi. Hindi po nakakarinig. Okay? So, meaning, along the way pala, yung sinasabihan siya na hindi mo kaya, okay, dito na kami tumanda, mamamatay na lang dito, ganun. So, hindi pala niya naririnig. Ayan. So, kaya yung determination niya na makalabas, andun pa rin. Kasi wala siyang pinapakinggan. So, ganun din po dapat yung characteristic natin. Para kang binging palaka habang ginagawa mo yung Unified Products and Services. Kasi ang dami talaga po na maririnig ka na hindi maganda. Pero as long as klaro sa'yo yung pupuntahan mo at klaro sa'yo yung end result, hindi ka mapipigilan. Okay? So, kaya't laban lang talaga. Ayan. So, syempre, di ba, discouragement. So, aside sa discouragement, okay, number 5, meron din tayong tinatawag na excitement. Ayan. So, after mo na-resist yung discouragement, kailangan excited ka lang. Okay? So, habang ginagawa mo yung Unified Products and Services, kailangan nakikita na excited kang gawin si Unified. So, paano yan? Kailangan, okay lang ba? Sa lahat na nandito, kailangan mumiti ka naman. Ayan. So, kailangan mag-smile ka. So, yan yung asset natin as a network builder. Hindi po tayo laging, bawal po yung nakasimangot. Kasi pag nakasimangot ka, pag merong blessing na ibibigay si God, since nakasimangot ka, magbabounce yan dito. Okay, magbabounce yan sa nakasmile. So, sa lahat ng mga nakasimangot dyan ngayon, sa smile naman, baka may ibibigay na blessing, tapos hindi ka nakasmile, nako, mapupunta yan sa mga masayahin. Ayan, so, you need to be excited. So, hindi lang po sa may pay-in ka, okay, hindi lang po sa may mga bago kang mga recruits, may 1,500 ka, may 1,000 ka. So, kailangan kahit sa posting, excited ka. Okay? Bawal po tayo na magpo-post ka na feeling pissed off, feeling disappointment, tama? Feeling disappointed, feeling, di ba, angry, okay? Tapos maya-maya, magpa-power ka naman sa posting mo, okay? So, sa lahat ng mga nandito, observe you lang po lahat ng mga posting nyo. Kasi the moment na nag-join ka sa Unified, isa ka ng ambassador ni Unified, isa ka ng artista, sabi ko nga, so kailangan yung nasa posting mo lang, kailangan excited lang, okay? Kasi nakaka-attract yan ng mga taong nanunood. Bakit ba excited to siya lagi, okay? So, kahit kaharap mo yung mga downlines mo, hello, good morning sa inyo! So, kailangan yung energy level, tumataas yan. Kasi nakakahawa yan sa grupo. Okay? So,
Grabe. Meron akong downline sa Mr. Excitement. Okay? Grabe yung energy level. Lalo-lalo na yung nagsisimula, si Sir Irvin Ramirez. So, grabe ma'am. Imagine po, nakakapag-pay in siya. Excited lang na i-present yung negosyo, okay? Papakita niya lang yung waiting income niya, 'di ba? Na alam mo, ito kumita ako ng ito, tapos waiting income yung pinapakita niya. Tapos excited lang siya, para siyang nasapian na talaga. Grabe, ganun yung mga expression niya. Grabe, ma'am. Kahit hindi pa na-present totally ng napaka-formal presentation, pay in na yung kinausap niya. Nadadala lang sa excitement, okay? So, sa lahat ng mga may skills dyan na talagang excited, naku, tuloy nyo yan. Kasi yan po yung magpaparami din sa grupo nyo. Okay? So, aside sa excitement, kailangan, number 6, focus. Ayan, so focus. So, anong ibig sabihin ng focus? Finish one course until successful. Or finish one company until successful. Okay? So, grabe yung nagagawa ng focus na yan. Okay? So, meron kasi tayong tinatawag na law of branding. So, ibig sabihin yan, ma'am, the moment na nag-join ka sa Unified, okay? So, pag ginawa mo si Unified dito, na paulit-ulit at tumatagal ka, Unified pa rin. Imagine mo kami, ma'am, 1 year, 2 years, hanggang 5 years na kami dito. Wala kang ibang makikita sa wall namin na ibang network marketing, Unified lang talaga. Okay? So, kung pwede, kung maaari po, isa lang po yung networking na sasalihan mo. Okay? Kasi you cannot serve two master. Hindi po pwedeng yung downlines mo sa ibang company, downline mo din dito, dadalhin mo, tapos hahataw kayo dun sa ibang company, hahataw din kayo dito. Kailangan ka talagang pumili ng isa. Okay? Kasi yung integrity ba, kailangan iingatan natin yan. Hindi magko-confuse, hindi iisipin ng downline mo, saan ba yung network ni upline? Bakit may network siya doon? Bakit may network din siya dito? Kailangan ka talagang pumili, okay? Kasi, di ba, kailangan isa lang talaga yung titingnan mo. Isang marketing plan, okay? So, hindi naman ibig sabihin na, ma'am, what if meron akong mga online, ganito, ganyan, so meron akong extra income. Ma'am, hindi po bawal yan. Okay lang yan. Pero at least, gagawin mo pa rin si Unified. Mas malaki yung portion ng Unified Products and Services sa posting mo, sa wall mo. And yung mga hindi lang talaga, kung maaari, wag lang yung maraming networking mismo. For example, ngayon, posting mo, Unified, maya-maya in global, maya-maya royal, maya-maya intra, maya-maya ganito. Okay? Ang dami, para kang kangaroo na palipat-lipat, hindi alam ng viewers mo sa Facebook at sa mga invite mo kung anong networking ba talaga itong sinasalihan niya, bakit ang dami, okay? So, para kasi yung, may dalawang klaseng bato, di ba? Yung isang bato is bato na nilulumot, at isang bato ay bato na sabay sa agos. Okay? Yung batong sabay sa agos kasi, ganito siya. Kung ano yung trending, dun siya. Okay? Tapos, after niyan, pag hindi siya kumita, ng ilang buwan lang, okay, may nakita namang bagong marketing plan, nandito na naman siya. So, sumasabay lang siya sa agos. Okay? So, habang yung batong nilulumot, imagine yung nilulumot na bato, darating yung araw na isda na itong kusang lumalapit. Okay? So, ganun din dito po. Habang tumatagal ka na ginagawa sa Unified, di ba, prospect na yung lumalapit sa'yo. Okay? Nangyari po yan sa amin. Nagtipong dati, ayaw niya mag-Unified, hindi ako pinapansin ng mga kaibigan ko. Okay? So, ngayon, since nakita nila, na consistent akong ginagawa sa Unified, at Unified lang talaga, pag sinabing ticketing ay si Casey yan, at pag sinabing Unified, si Casey yan, at pag sinabing remittance, bills payment, okay, si Casey yan, okay, ganun ka din dapat, kumbaga yung kadugtong ng pangalan mo, Unified Products and Services. So ako, si Casey Revilla Natividad, Unified Products and Services, business consultant, okay, ganun siya. So, kailangan tumatak sa mga tao na unified ka talaga. Okay? So, kasi darating yung araw na sila na talaga yung kusang lalapit. Ganun siya. So, focus talaga. And, napaka-importante yung focus. Kasi pag ikaw, lalong-lalo na sa mga uplines na nandito, pag nawala yung focus mo, kokopyahin tayo po ng mga downlines natin. Okay? Sasabihin ng si upline nga, di ba, na ang daming ang networking na sinalihan. Sige, siguro
ako din pwede. Okay, so napaka-crucial, napaka-ano yan, napaka-importanting bagay yan pag ikaw upline ka na. Okay? Kasi gagayahin talaga tayo ng downlines natin. Pag nakita na marami tayong networking na sinasalihan. Okay? So, have focus. Okay? So, syempre, number 7, ito yung pinaka-last. Pinaka-importante po kasi pwede kasing may attitude ka, grabe yung GLLA and yes upline mo, grabe yung belief system, grabe yung commitment mo dito para sa pangarap mo. Okay, yung discouragement, nakakaya mo, excited na excited ka, nakafocus ka. Pero, pag hindi mo ito ginagawa, yung goal setting, pag wala kang goal, naku ma'am, okay, malabong-malabo po yung mga pangarap natin. Okay, so kailangan mag-goal ka talaga. So, paano ba? Diba? Kailangan yung goal mo is smart. Ano yan? Specific, measurable, attainable, realistic, and time-bounded. Meron kasi tayong tinatawag na long-term goal and short-term goal. So, sa lahat ng mga nag-uumpisa dito, pwede kang mag-short-term goal muna. So, it takes na 1 month, 2 months, 3 months. Ano ba yung goal mo? Short-term goal. So, pag sinabi mong long-term, after 1 year, after 2 years, after 3 years, ano bang pwede mong makuha dito sa Unified Products and Services? So, sa lahat naman nag-uumpisa, short-term ka muna. So, for example, ang goal mo, since nag-uumpisa ka pa lang dito, 10,000. 10K program. Okay? So, yung 10K program naman, marami namang paraan para kunin mo yan. So, pwedeng yung 10K na yan, 7 sa left, 7 sa right. Okay? 7 sa left, 7 sa right. Magpe-pair yan. Okay? So, 10,000. 10,000 mahigit yan. Pwede ding magkakaroon ka ng direct. Okay? 10 direct, 10,000 pa rin yan. Or pwedeng 3 direct sa left, 3 direct sa right. Okay? Makukuha mo pa rin yung 10,000. Okay, so maraming paraan po as long as ginagawa mo siya araw-araw at marami kang activities. Okay? So pag na-hit mo yung 10,000 isang buwan, patulong ka kay upline, paturo ka kay upline, paano ko i-hit upline? Gustong-gusto ko yung 10,000, nagsisimula ka pa lang, okay? Huwag kang mag-goal agad ng 50,000, ng 100,000. Bakit po? Kailangan doon ka muna sa pinaka, yun nga, attainable. Kasi smart. Attainable. Realistic. Yes, 10,000. Okay? Specific. Realistic. Time-bounded. Okay? So, dun ka muna. Kasi, since nasa-start ka pa, so habang ginugol mo, habang na-achieve mo yung 10,000 na yan, the next time around, next month, i-beat mo na yung current income mo. So, hindi na 10,000. Magiging 15,000 na yan. So, the next month around, 20,000. The next month around, 30,000 hanggang pataas ng pataas ng pataas. Bakit po? How to eat an elephant bit by bit. So, bit by bit muna hanggang pataas ng pataas na yung pwede mong kitain dito sa Unified. Okay? So, kausapin mo yung upline mo. Magpaplano ka kay upline mo. Okay, upline! Gusto ko na yun. Paano ba upline? Ganun siya. And of course, kailangan po long term, yung visible dapat yung dream board. So, sa lahat ng mga wala pang dream board dito, I suggest, gumawa ka ng dream board mo. So, ilagay mo doon kung ano ba yung pangarap na sasakyan, pangarap na bahay at lupa, pangarap na destination na mapupuntahan mo, pangarap mo na savings, para sa pamilya mo, kung ikaw is watak-watak yung pamilya, ano ba yung pangarap mo? Dapat mabuo sila 1 year, 2 years from now. Kung OFW ka ngayon, dapat nandun yung sa dream board mo na nagfo-for good ka na 1 year from now, 2 years from now. Okay? So, yun po, isulat mo talaga. Kailangan visible siya. Pwede i-drawing mo, pwede ka mag-search sa YouTube, tapos ipiprint out mo, tapos ilagay mo sa visible for pwedeng pagising sa umaga, nandun siya sa kwarto mo para pagising mo, uy, yung pangarap ko, kailangan ko pang trabahuin. So, everyday, nare-remind ka, bakit mo hahatawin si Unified, okay? So, napaka-importante yung goal. So, kailangan, kahit sa maliit na goal, kailangan, you need to hit that goal. Dapat goal hitter ka talaga. Okay? So, para darating yung araw na magugulat ka na lang na one of this day, lahat ng mga pangarap mo natutupad na. Okay? And importante po yung monitoring. Okay? So, kailangan na mo-monitor mo araw-araw. Okay? Kung yung mga activities mo, kasi makukuha mo yung goal na yan pag non-stop po yung activities mo araw-araw. Okay? So, whatever it takes, goal is goal. Okay? So, grabe. Yan. So, blank check po
yung mga check-in natin dito. So, ikaw po yung magde-decide ilang figure po yung gusto mong ilalagay sa cheque mo. Okay? So, after this, patulong ka kay upline, magpa-help ka sa kanya, be humble enough na magpa-planning sa kanya, upline, gusto kong i-hit ito this month, okay? So, kailangan makuha ko ito this month na to, whatever it takes. Ganun. Yun na po ang ating training ngayon. So, grabe. Sabi ko nga, 95%, ikaw yung gagawa, okay? 5% lang yung upline, 5% lang po kami. So, 95%, ikaw talaga yung magde-decide kung hahatawin mo talaga siya. But again and again, back to your deepest why lang talaga, okay? Kasi kayang-kaya mo yan pag alam mo yung dahilan mo, bakit mo gagawin si Unified, okay? So, grabe, and hopefully, na lahat ng mga nandito ngayon, makikita namin one of this day, na kasama na namin na naa-awardan din, okay? So, hindi lang kami, pati din kayo, and walang kapagurang teach and duplicate, okay? So, wag kang magsasawang, magtuturo sa downlines mo, kasi dito po, hindi naman siya paramihan ng pay-in. So, at first, yes, maraming pay-ins, mahalaga po yan, pero habang tumatagal ka dito, mas maganda po, mas marami kang leaders and speakers na nakikreate left and right, okay? At the same time, dapat po, hindi lang ikaw yung pinakamalupit at napakalupit. Kailangan yung napakalupit dito, hindi ikaw. Kailangan yung left and right mo. And yayaman ka dito at magiging successful ka dito pag natulungan mo yung left mo and right mo na yumaman. So, that's the time po na yayaman ka, okay? So, our business is a helping business. Our business is a people business. Pahalagahan mo yung mga downlines mo, pahalagahan mo yung mga taong nasa iyo ngayon. And hopefully, na alagaan mo sila kasi sabay-sabay tayong pupunta ng top, okay? So, grabe. Excited na excited kami na one of this day, makikita namin yung mga pangalan nyo din na nandun na sa taas. Okay? So, salamat sa mga nakinig at tinapos talaga yung training natin. Ayan. So, thank you so much and hope to see you all on top. So, once again, I am Casey Revilla Natividad, a proud leader of Unified Products and Services. So, thank you sa lahat! Bye! And God bless. Keep safe po sa lahat. Thank you, thank you.